Hello everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at ang buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. At sa inyong lahat po, dasal ko lagi ang magandang kalusugan at ang pagtatagumpay ninyo sa kung ano man ang minimithi ninyo sa buhay. Kung bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, huwag kalimutan na mag-like at i-click yung subscribe button. I-click na rin yung notification bell para lagi kang mauuna sa mga kaabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. At visit me also on my Facebook page. For all those na magdo-donate, please send a screenshot po ng inyong donation sa messenger ko po doon sa Facebook page na nakikita nyo ngayon sa screen po natin. Sa vlog natin ngayon, pag-uusapan natin ang mga kailangan nating palitan na para masigurado natin na tuloy-tuloy ang pasok ng pera, tuloy-tuloy ang blessings. Iisa-isahin natin ano ang mga nilalagay natin sa maliliit na jar. Ano ito? Ano-ano ang ilalagay natin sa 7 iba't ibang jar o lalagyan na kailangan manatili lang buong taon sa ating tahanan, manatiling malinis at nakasaayos. And of course, ang title natin ay Oras na para palitan upang magtuloy-tuloy ang swerte sa ating buhay, kabuhayan, at sa bawat tahanan natin. Papalitan for those na gumagawa nito every year. Kasi every year ko po itong binavlog. Every year ko po itong tinuturo. Siyempre, kung hindi nyo pa nagawa, first time nyo, siyempre, wala kayong papalitan. Instead, gagawa kayo ng bago. So, kakailanganin po natin ang mga maliliit na jar. Pinakauna po niya na maliliit na jar, maliliit na lagayan. Pwede kayong mag-recycle tulad ng lagayan ng maliliit na soft drinks na plastic. Pwede rin yung maliliit na lagayan ng palaman, peanut butter or mayonnaise ba yan. Maliliit lang po ha. And then clean it. Linisin nyo ng maayos, linisan ng mabuti, patuyuin, and then yun po ang gagamitin ninyo. Yes, allowed po dito ang mag-recycle. We are always doing a practical way in feng shui. At itong tinuturo ko po ay hindi lamang po ito pang bagong taon. Bagkus, for those na lilipat sa bagong tahanan, bago kayo magpa-blessing, maghahakot kayo ng mga gamit, isa ito, okay? Isa ito sa mga una dapat na ipapasok ninyo sa inyong bagong tahanan, sa inyong bagong lilipatan. Iisa-isahin natin, ibibigay ko po ang simbolismo sa mga gumawa na po nito, sa mga sumabay sa akin, sa mga always consistent for the past many years. Ang gagawin na lang po natin ay papalitan natin at babaguhin natin yung laman ng bawat lagayan or lalagyan. Kailan ito pwede natin gawin? Sa huling linggo ng December. Sa huling linggo, meaning to say, kayo na ang pumili ng petsa. Kung kailan hindi kayo abala, hindi kayo busy, at meron kayong panahon para palitan ito. Katanungan, pwede ko po bang gamitin muli ang dati or lumang jar na pinagkalagyan? Pag nilabas ko na yung mga ginamit ko, yung mga nilagay sa loob, pwede ko po ba itong hugasan at gamitin ulit? Ang kasagutan is yes, pwede niyo naman po itong gamitin muli. Siguraduhin nyo lang na magiging maganda at maayos ang inyong paglilinis at magkakaroon ng oportunidad na ibilad ito sa araw. Sir Franz, pwede ko po bang mag-upgrade ako? Mas gumamit ako ng mas maganda? O di naman kaya palitan ko ng bago na lalagyan or ng mga jar? Yes, pwede po. So you have the two option. Pwede nyong i-recycle muli, gamitin muli yung ginamit sa nakaraang taon, o di naman kaya talagang gumamit kayo ng bago. Sir Franz, sa huling linggo ng December, ano ang gagawin namin sa mga nakalagay? Sa mga nakalagay, pwede natin ibaon sa ilalim ng lupa. For those na pwede pang magamit, gamitin ninyo. Uulitin ko, for those na pwede pa at safe pang gamitin ninyo. For those na hindi na, ayun, ibaon natin sa lupa. Isa-isahin natin, nangunguna na dyan ay ang bigas. Kailangan po natin ng pulang ribbon, okay? Kailangan po natin ng pulang ribbon at scotch tape.
Kasi isisilyo natin ang bawat jar or ang bawat lalagyan. Okay. Pinakauna na dapat meron tayo, nakikita nyo po ngayon sa screen, ay ang bigas. Ang bigas ay sumisimbolo ng bagong ani, masaganang bagong ani. Sa pagtatapos ng lumang taon at sa pagtanggap at pagsalubong natin ng bagong 2026, gusto natin ang kasaganahan, masaganang ani sa ating buhay, sa ating bahay at sa bawat kasama sa ating tahanan. So, panatilihin natin na nandito at meron kayong bigas na nakahanda for these 7 different jars. Okay? 7 iba't ibang klaseng jar po, or 7 jar na nilalagyan ng iba't ibang sangkap. Pinakauna na dito ay ang bigas. Okay? Ulitin ko, pagkalagay ninyo ng bigas, isasarado nyo, isisilyo ninyo ng scotch tape, talian natin ng pulang ribbon. Sir Franz, bakit po sinisilyo? Because ayaw natin na makawala ang blessings. Gusto na, kiniklaim na natin, okay? Ayaw natin makawala at kiniklaim na natin na sa atin iyon. Tinanggap na natin ng maluwag sa ating puso at isipan na itong mga blessings na ito ay darating at darating sa buhay natin. Yung pula naman na ribbon ay sumisimbolo ng pagtataboy ng mga malas, pagtataboy ng mga negative energy, at pagpoprotekta sa ating tahanan. Kaya bawat jar ay lalagyan natin ng tali, pulang tali o pulang ribbon. So, pwedeng hindi ribbon, pwedeng regular lang na tali, basta kulay pula. But of course, others would really do extra mile kasi gusto nila na maganda tingnan. Kahit papaano ay maganda tingnan yung ginawa nilang tulad ng hinahawakan ko ngayon. Sunod sa listahan po natin na kailangan o kasama sa 7 jar o 7 lalagyan ay ang tubig. Papakita ko muli yung tubig na luma talaga at nanatili ito ng buong taon. Pananatilihin ito natin, hindi natin ito gagalawin, pananatilihin natin ito sa buong taon. Ayan. Dapat po, ang tubig na ilalagay natin dito ay malinis at naiinom na tubig. That's the appropriate na ilalagay natin dito sa loob. Tubig because we wanted to make sure na dadaloy ang lahat ng blessings sa buhay natin. And balanse pa rin yung elemento natin sa feng shui. At isa doon is the water element. Kaya, siguraduhin natin na may tubig. Anong gagawin natin sa tubig? Siyempre, papalit na tayo yung gumawa na tulad ko. Pwede natin tong ilagay sa mga halaman. Okay? We can open this one, bubuksan ito, at idilig na lang natin sa mga halaman. Pwede din po. Ako tayo sa pangatlo sa listahan natin na isasali natin sa 7 jar ay ang pera. Kung maglalagay kayo ng pera, siguraduhin nyo na nakaharap ang mukha ng papel, na perang papel. Magkano po ang laman ng nasa jar na ito? Ang ilalagay po natin, kayo na po ang pipili, 168. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagpasok ng blessing, tuloy-tuloy ang pagpasok ng pera. O di naman kaya 999 kung may budget kayo. So, the 999 represents the period 9 na hihiramin natin ang blessings at pagpapala ng buong period 9. Period 9 will last for 20 years. Andito siya sa loob, sinilyuhan din natin. Para sa matamis na pagsasama ng buong pamilya, para sa matamis na relasyon, sa kasama natin sa paghahanap buhay, kasama natin sa negosyo o kasama natin sa trabaho, at matamis ng pagsasama bilang mag-asawa, matamis ng pagsasama bilang ama at anak, ina at anak. Yun, we wanted to have the sweetness sa buhay natin. Kaya, we will include at always kasama yan yung sugar o yung asukal natin. Sir Franz, pwede po bang puting asukal? Yes, pwede po. Kung wala kayong brown sugar, pwede rin puting asukal. Nasa sa inyo na po. Basta puno yung jar ng asukal,
Isisilyo ninyo ng scotch tape at tatalian ninyo ng pulang tali. Huwag nating kakalimutan, kasali din dyan ay ang asin. In Feng Shui, asin is very much important as it is the universal cleanser. Nagtataboy ng negative energy, tinatanggal ang mga masasamang elemento sa ating paligid. This is the help of the asin. Kaya naman, isasali natin si asin para hindi tayo maluloko, hindi tayo masascam, ilalayo tayo sa mga negatibong tao, proprotektahan tayo sa mga masasamang iniisip o binabalak ng ibang tao sa atin. So, kasama yung asin. Para sa dalisay, smooth na pagdaloy ng blessing, smooth na relasyon ng bawat miyembro ng ating pamilya, smooth na relasyon in the community that we are living, kung saan tayo nakatira, kung saan tayo naghahanap buhay, kung saan tayo nakikihalubilo araw-araw. Gusto natin smooth lang, walang palya, walang gulo, walang away, kasi dyan nagsisimula yung stress, dyan nagsisimula yung inggitan. That's why isasali natin sa 7 jar natin ay ang cooking oil. Yung malinis at hindi pa ginamit na oil, ha, baka gamitin niyo yung used oil, pinamprito niyo na tapos ilalagay dito. Hindi po, ha, it should be fresh na oil na hindi pa nagamit. Yun po ang ilalagay natin dito, sisilyuhan at tatalian ng pulang tali. Panghuli sa listahan natin, para ma-absorb nito ang negative energy at hindi dadapo sa atin at magiging depensa ito, at para maging magaan ang bawat araw, linggo, buwan at ang buong taong 2026, huwag nating kalimutan na gagamit tayo ng cotton or bulak. So, pupunuin lang natin ang jar ng bulak, sisilyuhan at lalagyan natin ng tali. So, kumpleto na po ang 7 iba't ibang klase na ilalagay natin sa mga maliliit na jar o lagayan. Ngayon, kung wala kayong yung cotton na cotton balls, of course, you can make use of the regular cotton. Yung malakihan talaga, nahihilain mo, tapos pupunuin mo ito. Okay. Saan ba natin pwede ilagay ang mga ito? Itong 7 jar. At pwede nyo po itong ilagay sa isang basket o sa isang tray para palagi silang magkakasama. Ngayong taong 2026, ang mga direksyon kung saan o lokasyon, kung saan pwede nyo po ito ilagay, pwede po sa north. Kasi ang north, ang wealth sector o sektor ng kayamanan sa 2026. Use your compass, ha. Huwag na kayong magtanong kasi wala ako sa lugar ninyo para ma-identify ko saan ba yung north ninyo. Okay? So, ilalagay nyo yan sa north. O di naman kaya, pwede rin sa east. Bakit, Sir Franz? Ano ba ang nasa east? Ang nasa east po ay prosperity at tagumpay. So, you can place itong mga itong jar na ito sa east na sector. The 2 remaining locations na pwede nyong pagkalagyan ng mga jar na yon, pwede rin sa southeast. Sa southeast kasi, if you wanted na ma-achieve yung kaligayahan and you wanted to have celebrations, so you can also put itong mga hinanda natin na mga jar. And last and final is sa gitna, the very center of our house. Pwede nyo po itong ilagay. Kung may cabinet yung very center ng inyong house, pwede nyong itago doon, ipasok nyo doon. So, the very center of our house symbolizes tagumpay, victory, fame or kasikatan, and our career. So, you can have this para masigurado natin na yung mga lokasyon na nilalagyan natin ngayong 2026 ay really tama, okay? Nasa tamang lokasyon kayo. So, pumili lang kayo doon sa sinabi ko. Pwedeng north, kung gusto nyong mas mapatatag pa ang pag-a-acquire ninyo ng pera o kayamanan. Pwedeng east, kung ang gusto nyo ay magkaroon ng contentment, tagumpay, and prosperity.
While kung nasa Southeast naman, kung gusto nyong ma-achieve yung kaligayahan at marami pang celebrations. Many celebrations kasi maraming napagtatagumpayan. And finally, sa pinaka-center ng ating tahanan, sa 2026, ang pinaka-center ng ating tahanan is the Victory Star or the Fame Star or our career. So, pwede nyo po itong ilagay doon. Yung 7 magkakaibang jar na diniscuss ko kanina. Panghuli po is yung pera. Ang pera ay pwede natin tong gastusin, pwede natin tong ibigay, o pwede natin tong i-deposit yung pera. Kasi kailangan po ay gagawa kayo ng bago. Bago ang gagamitin nyo na pera. So, hindi pwedeng gamitin yung lumang pera sa bagong taon. Okay?